Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling lumala ang tensisyon sa gitnang silangan matapos maglunsad ang militar ng Estados Unidos ng panibagong serye ng pag-atake laban sa mga pasilidad ng Iran. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos o CENTCOM, kabilang sa mga pinuntirya ang mga sentro ng operasyong militar, mga pasilidad pandagat, hangar ng eroplano, imbakan ng drone at infrastrukturang lohistika. Kinumpirma ng CENTCOM na natapos noong madaling araw ng Hulyo 22 ang ika-11 magkakasunod na gabi ng mga pag-atake laban sa Iran. Sinabi ng militar ng Estados Unidos na layunin ng operasyon na higit pang pahinain ang kakayahan ng Tehran na umatake sa mga barkong pangkalakal sa kipot ng Hormuz. Sa pinakahuling operasyon, sinabi ng CENTCOM na pangunahing pinuntirya ang mga pasilidad na sumusuporta sa sa mga operasyong militar at pandagat ng Iran. Sa mga naunang gabi, iniulat din ng Estados Unidos na sinalakay nito ang mga lugar ng paglulunsad ng misil at drone, mga imbakan ng sandata at mga sistema ng depensang panghimpapawid. Hindi pa malayang nakukumpirma ang buong lawak ng pinsalang idinulot sa mga pasilidad. Patuloy namang iginiit ng Iran na nananatiling gumagana ang malaking bahagi ng kakayahan nito sa militar at depensang panghimpapawid. Sa mga naunang pag-atake, iniulat ng medyang Iranyano ang mga pagsabog sa Mashhad at Tabriz. Pinagana rin umano ang mga sistema ng depensang panghimpapawid sa Konarak at Chabahar na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Iran. Mahalagang ihiwalay ang mga ulat na ito sa pinakahuling gabi ng pag-atake dahil hindi lahat ng mga lugar ay kinumpirmang tinamaan sa iisang operasyon. Limitado rin ang impormasyong inilalabas ng parehong Washington at Tehran tungkol sa eksaktong mga target at pinsala. Naganap ang bagong pag-atake matapos sabihin ni Pangulong Donald Trump na hindi pa tapos ang operasyon ng Estados Unidos laban sa Iran. Iginit niyang maaring abutin umano ng 20 hanggang 25 taon bago muling maitayo ng Iran ang mga pasilidad na napinsala sa digmaan. Hindi pa malayang nakukumpirma ang pagtatayang ito ni Trump. Hindi rin malinaw kung tinutukoy niya ang buong infrastruktura ng Iran o ang mga pasilidad na may kaugnayan lamang sa militar, enerhiya at programang nukleyar. Sinabi rin ni Trump na wala pang balak ang Estados Unidos na ihinto ang mga operasyon o iurong ang mga puwersa nito. Ipinahiwatig ng kanyang pahayag na magpapatuloy pa sa ngayon ang kampanyang militar sa kabila ng mga panawagan para sa tigil putukan at pagbabalik sa diplomasya. Habang tumatagal ang labanan, lumalaki rin ang gastos ng Estados Unidos. Sa isang pagdinig sa Senado, sinabi ni Kalihim ng Depensa Pete Hegseth na tinatayang umabot na sa 37 bilyon at 500 milyong dolyar ang gastos sa digmaan. Kasama sa halagang ito ang ilang nagastos na at mga inaasahang gastusin hanggang sa katapusan ng Setyembre. Hindi pa ganap na ipinaliwanag ng Pentagon kung paano kinuwenta ang buong halaga o kung gaano kalaking bahagi nito ang inilaan sa mga pag-atake, depensang panghimpapawid at pagpapadala ng mga karagdagang puwersa. Humiling din ang Pentagon ng karagdagang 70 bilyong dolyar. Bahagi ng pondong ito ang gagamitin upang mapalitan ang mga misil at iba pang kagamitang mabilis na nauubos sa patuloy na mga operasyong militar. Nagdulot ang malaking gastos ng panibagong pagtatanong mula sa ilang mambabatas. Hinihingi nila sa Administrasyong Trump ang mas malinaw na paliwanag tungkol sa legal na batayan, pangmatagalang layunin at planong wakasan ng operasyon laban sa Iran. Kinumpirma rin ng Pentagon ang pagkamatay ng isa pang tauhan ng militar ng Estados Unidos matapos ang pag-atake ng Iran sa Muwafaq Salty Air Base sa Jordan. Nauna nang iniulat na 2 sundalo ang nasawi at isa ang nawawala matapos ang naturang pag-atake. Kalaunan ay kinumpirma ng militar na nasawi rin ang nawawalang sundalo at inilabas ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil dito, umakyat sa 18 ang kabuuang bilang ng mga tauhan ng militar ng Estados Unidos na nasawi mula nang magsimula ang kasalukuyang digmaan. Nagbunsod ang tumataas na bilang ng mga nasawi at nasugatan ng mas matinding pagtatanong tungkol sa tagal ng kampanya. Hinihingi rin ng ilang mambabatas ang paliwanag kung paano poprotektahan ang mga base at tauhang Amerikano laban sa mga susunod na ganting salakay ng Iran. Nagpalabas ang Fars News ng mga larawang satellite na sinasabi nitong nagpapakita ng pinsala sa ilang pasilidad at tirahang ginagamit ng mga tauhan sa Muwafaq Salty Air Base. Gayunman, hindi pa malayang nakukumpirma ang buong lawak ng pinsala o ang bilang ng mga gusaling nawasak. Kung makukumpirma, ipinakikita ng pinsala na may ilang sandatang Iranyano na nakalusot sa mga depensa ng base.
Gayunman, hindi sapat ang mga larawang inilabas ng isang panig upang matukoy ang buong epekto sa kakayahang militar ng Estados Unidos sa Jordan. Nagsimula ang pinakahuling yugto ng labanan matapos mabigo ang pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran noong kalagitnaan ng Hunyo. Ang kasunduan ay nagdulot ng humigit kumulang 3 linggong paghupa sa direktang palitan ng pag-atake. Hindi ito nangangahulugang ganap na nawala ang tensisyon sa panahong iyon. Nagpatuloy ang mga banta, paghahanda ng militar at alitan tungkol sa kipot ng Hormuz, programang nuklear ng Iran at presensiya ng mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Muling lumala ang sitwasyon matapos ang mga insidente sa kipot ng Hormuz at panibagong palitan ng pag-atake. Ang kipot ay isa sa pinakamahalagang ruta ng enerhiya sa mundo at dinaraanan ng malaking bahagi ng langis at likas na gas na iniluluwas mula sa gitnang silangan. Anumang malawak at matagal na pagkagambala sa kipot ng Hormuz ay maaaring magpabagal sa paglalayag, magpataas sa gasto sa siguro at transportasyon at magdagdag ng presyur sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Malaki rin ang pagkakalantad ng Pilipinas sa naturang krisis. Halos lahat ng krudong inaangkat ng bansa ay nagmumula sa gitnang silangan, habang umaasa rin ang maraming tagapagtusto sa Asya sa langis na dumaraan sa kipot ng Hormuz. Ang anumang matagal na pagkagambala sa ruta ay maaring magdagdag ng presyur sa presyo ng gasolina, diesel, transportasyon at mga pangunahing bilihin sa Pilipinas. Gayunman, nakadepende ang aktual na epekto sa tagal ng labanan, supply sa pandaigdigang merkado at mga hakbang na gagawin ng pamahalaan. Binabantayan din ng pamahalaan ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa na naninirahan sa gitnang silangan. Nananatiling nakahanda ang Department of Migrant Workers na magpatupad ng mga planong pangkagipitan, paglikas at pagpapauwi para sa mga Pilipinong maaaring maapektuhan. Hindi pa nangangahulugan ang paghahandang ito na magkakaroon agad ng malawakang pagpapauwi. Nakabatay ang anumang hakbang sa aktual na kalagayan sa bawat bansa, kaligtasan ng mga ruta at kahilingan ng mga Pilipinong nasa mga lugar na may panganib. Sa Washington, nagpapatuloy ang pagtatalo tungkol sa gastos at legalidad ng digmaan. Maraming mambabatas ang nagtatanong kung may malinaw na estratehiya ang administrasyon para pigilan ang paglawak ng operasyon at kung kailan kinakailangang humingi ng formal na pahintulot mula sa Kongreso. Kinilala rin ng mga opisyal ng militar ng Estados Unidos na may limitasyon ang paggamit ng lakas panghimpapawid lamang. Kailangan ding isama ang diplomasya, presyur na pang-ekonomiya, pagbabahagi ng impormasyon at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado upang makamit ang pangmatagalang layunin. Sa panig ng Iran, patuloy nitong ginagamit ang mga missile, drone, bangkang mabilis at mga sandatang pandagat upang hamunin ang mas malakas na puwersa ng Estados Unidos. Ang mga kagamitang ito ay nagbibigay sa Tehran ng kakayahang magdulot ng panganib sa mga base, barko at rutang pangkalakalan sa rehiyon. Gayunman, hindi rin malinaw kung gaano katagal mapananatili ng Iran ang ganitong antas ng operasyon habang patuloy na tinatamaan ang mga pasilidad, sistema ng komunikasyon at imbakan ng sandata nito. Nananatiling mataas ang panganib ng mas malawak na paglala habang patuloy ang palitan ng pag-atake at wala pang malinaw na kasunduang magwawakas sa labanan. Anumang maling pagtantiya sa kipot ng Hormuz o pag-atake sa mga base at barko ay maaaring magbukas ng panibagong yugto ng digmaan. 2 sundalong Amerikano ang kumpirmadong nasawi, habang ang ikatlong nawawalang sundalo ay pinaniniwalaan na ring namatay matapos ang pag-atake ng Iran sa isang base militar ng Estados Unidos sa Jordan. Nagdulot ang insidente ng panibagong pangamba tungkol sa kaligtasan ng mga puwersang Amerikano at sa kakayahan ng mga sistemang depensang panghimpapawid sa gitnang silangan. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos o CENTCOM, gumamit ang Iran ng mga balistikong misil at drone sa magkakasunod na pag-atake. Sa unang ulat, 2 sundalo ang idineklarang nasawi habang isa ang nawawala. Kalaunan ay tinukoy ng militar ang nawawalang sundalo at sinabing pinaniniwalaan na rin siyang namatay. 4 na iba pang tauhan ang iniulat na nasugatan sa pag-ataking nagdulot ng pagkamatay. Hiwalay dito, sinabi ng Pentagon na halos 100 tauhan ang nagtamo ng iba't ibang antas ng pinsala sa mga pag-atake mula noong Hulyo 7 at karamihan sa kanila ay nakabalik na sa tungkulin. Hindi agad pinangalanan ng CENTCOM ang base na tinamaan. Gayunman, iniulat ng mga pangunahing pahayagan sa Estados Unidos na naganap ang pag-atake sa Muwafaq Salti Air Base sa Jordan
Ang Muwafaq Salti ay isang mahalagang himpilan ng hukbong panghimpapawid ng Jordan na ginagamit din ng mga puwersa ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, mahalaga ang base sa mga operasyong panghimpapawid at panseguridad sa rehiyon. Ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos na kinausap ng Wall Street Journal, direktang tinamaan ng isang balistikong misil ang mga yari ng unit na tirahang ginagamit ng mga sundalo. Dito natutulog at nagpapahinga ang ilang tauhang nakatalaga sa base. Ang mga unit na ito ay gawa sa mga lalagyang metal na binago upang magsilbing tirahan. Madaling dalhin at buuin ang mga ito ngunit hindi idinisenyo upang makayanan ang direktang pagtama ng isang malakas na balistikong misil. Manipis ang mga dingding ng naturang mga tirahan kumpara sa mga pinatibay na gusali. Maaari itong mapasok ng mga tipak ng metal, matinding init at puwersa mula sa pagsabog kapag may sandatang tumama sa kalapit na lugar. Dahil tirahang ginagamit ng mga sundalo ang lugar na tinamaan, tumaas ang panganib ng malubhang pinsala at pagkamatay. Gayunman, hindi pa malinaw kung ang mga nasawi ay nasa loob ng mga unit o papunta sa mga kanlungan nang mangyari ang pagsabog. Tumunog ang mga sirena bago ang pag-atake ngunit hindi lahat ng tauhan ay nakarating sa mga pinatibay na kanlungan bago tumama ang misil. Ipinakikita nito na kahit may maagang babala, maaaring hindi sapat ang oras upang mailikas ang lahat ng sundalo mula sa malawak na bahagi ng isang base. Naglabas ang Fars News ng Iran ng mga larawang satellite na sinasabi nitong nagpapakita ng malaking pinsala sa lugar ng mga unit na tirahan. Makikita sa mga larawan ang ilang nasunog o napinsalang istruktura sa loob ng base. Gayunman, hindi pa malayang nakukumpirma ang eksaktong bilang ng mga unit na nawasak. Hindi rin sapat ang mga larawang inilabas ng isang panig upang matukoy ang buong epekto ng pag-atake sa mga operasyon ng base. Ipinakikita ng insidente na may ilang misilang Iranyano na nakalusot sa depensang panghimpapawid. Gayunman, hindi ito nangangahulugang lubusang nabigo ang mga sistema ng pagharang dahil sinabi ng mga opisyal na naharang ang karamihan sa mga sandatang inilunsad laban sa base, hindi lamang isang beses sinalakay ang Muwafaq Salti sa loob ng maikling panahon. Ayon sa mga ulat, 3 magkakahiwalay na pag-atake ang isinagawa laban sa base sa loob ng humigit kumulang 24 na oras. Sa unang pag-atake, tumama ang mga labi ng isang misil sa himnasyo ng base. May ilang tauhang nasugatan habang papunta sa mga kanlungan, ngunit walang naiulat na nasawi sa naturang yugto. Sa ikalawang pag-atake, isang misil ang tumama umano sa isang walang lamang hangar. Sa ikatlong pag-atake naman, direktang tinamaan ang lugar ng mga unit na tirahan at doon na itala ang pinakamalubhang mga nasawi at sugatan. Muling nagtaas ang mga insidente ng mga tanong tungkol sa kakulangan ng mga pinatibay na kanlungan sa ilang base ng Estados Unidos. Marami sa mga himpilan nito sa gitnang silangan ang orihinal na idinisenyo para sa mga operasyong laban sa mga armadong grupo, hindi para sa matinding palitan ng mga balistikong misil sa pagitan ng mga bansa. Sa loob ng maraming taon, pangunahing banta sa mga base ang mga rocket, mortar at mas maliliit na drone. Mas mahirap harangin at mas malakas naman ang mga balistikong misil na kasalukuyang ginagamit ng Iran. Dahil dito, hindi lamang kakayahan ng mga sistemang depensang panghimpapawid ang sinusuri. Kasama rin sa mga tanong, ang dami ng mga kanlungang pinatibay, distansiya ng mga tirahan mula sa mahahalagang target at bilis ng paglikas ng mga tauhan. Bagaman naharang ang karamihan sa mga misilang inilunsad ng Iran, may ilang nakalusot at tumama sa loob ng base. Kahit isang misil lamang ang makalusot, maaari itong magdulot ng malubhang pinsala kapag tumama sa lugar na maraming sundalo o sensitibong kagamitan. Ayon sa Wall Street Journal, gumamit ang Iran ng mga misilang may napakataas na bilis at kakayahang magmaniobra habang bumababa patungo sa target. Pinahihirap ng ganitong paggalaw ang pagtukoy sa eksaktong landas ng misil at ang tamang tiyempo ng pagharang. Hindi nito ginagawang imposible ang pagharang, ngunit binabawasan nito ang panahong magagamit ng mga radar at tauhan upang tumugon. Lalong tumataas ang hamon kapag sabay-sabay na inilulunsad ang iba't ibang uri ng misil at drone. Gumagamit ang Iran ng maramihang pag-atake upang bigyan ng matinding presyon ang mga depensang panghimpapawid. Pinagsasabay nito ang mas murang drone at mas mabilis na balistikong misil upang pilitin ang kalaban na tugunan ang maraming banta ng sabay-sabay. Maaring gamitin ang mga drone upang ilihis ang atensyon ng radar at ubusin ang mga misilang pangharang. Samantala, ang mas mabilis at mas mapaminsalang balistikong misil ay maaaring ipadala laban sa mga pangunahing target sa base. Hindi nangangahulugang laging matagumpay ang ganitong paraan.
Gayunman, maaari nitong dagdagan ng posibilidad na may ilang sandatang makalusot kapag napakaraming banta ang kailangang sabay-sabay na harangin. May mga ulat ding nakatanggap ang Iran ng ilang tulong sa paniktik mula sa Russia. Hindi pa malinaw ang buong lawak ng naturang tulong o kung gaano kalaki ang naging epekto nito sa pagpili ng mga target ng Iran. Wala ring sapat na pampublikong ebidensiya upang sabing tumulong ang China sa pagpuntirya sa mga base ng Estados Unidos. Dahil dito, hindi dapat pagsamahin ng Russia at China sa iisang paratang nang walang malinaw na patunay. Isa pang malaking hamon para sa Estados Unidos ang mabilis na paggamit ng mga misilang pangharang. Mas mahal ng mga sandatang Patriot at THAAD kaysa sa maraming drone at misil na ginagamit laban sa kanila. Ayon sa pagsusuri ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, mahigit 1,000 misilang pangharang na Patriot at hanggang 200 at 70 THAAD ang maaaring nagamit sa digmaan. Gayunman, lihim ang kabuoang inventaryo ng Estados Unidos. Dahil dito, hindi matitiyak sa publiko ang eksaktong porsyento ng mga misilang natitira. May mga pagtatayang maaaring tumagal ng ilang taon bago maibalik sa dating antas ang mga inventaryo ng Patriot at THTAAD. Ang mabilis na paggamit ng mga misilang pangharang ay nagdulot ng pangamba tungkol sa kakayahan ng Estados Unidos na suportahan ang maraming lugar ng labanan sa mahabang panahon. Kailangan itong protektahan ang mga base sa gitnang silangan habang pinananatili rin ang mga pangako nito sa Europa at rehiyong Indo-Pasipiko. Gayunman, iginiit ng Pentagon na mayroon pa rin itong sapat na kakayahan para sa kasalukuyang mga operasyon. Patuloy din itong pinalalawak ang produksyon at bumibili ng mga bagong misilang pangharang upang mapalitan ang mga nagamit. Hindi lamang kakulangan sa mga misilang pangharang ang suliranin. Kahit sapat ang supply, nananatiling imposible para sa anumang sistema na pigilan ang lahat ng sandatang inilunsad laban sa isang malaking base. Dahil dito, mahalaga rin ang pagpapakalat ng mga eroplano at kagamitan, pagtatayo ng mas matitibay na kanlungan at pag-iwas na pagsama-samahin ang maraming tauhan sa iisang lugar. Maaari nitong bawasan ang pinsala kapag may misilang nakalusot. Muling nagtaas ang insidente sa Jordan ng mga tanong tungkol sa proteksyon ng mga sundalo, kahandaan ng mga kanlungan at kakayahan ng mga base na makayanan ang matagalang palitan ng mga misil. Nagdulot din ito ng mas malawak na pagtatalo tungkol sa panganib ng pagpapanatili ng maraming puwersang Amerikano sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang digmaan, kakailanganing balansehin ng Estados Unidos ang pagpapatuloy ng mga operasyon at ang proteksyon sa mga tauhan nito. Ang pagkamatay ng mga sundalo sa Muwafaq Salti ay nagpapakita na kahit ang mga base na may makabagong depensa ay nananatiling lantad kapag may ilang makapangyarihang sandatang nakalusot.